God's morning po sa ating lahat at isang kagalakan na muli tayong magkita-kita at magsama-sama dito po sa ating devotion. Every morning po na ginagawa po dito sa ating church na online sa St. Paul United Methodist Church, Monday through Friday. At pag Saturday po, meron kaming face-to-face na prayer covenant po. Same time din po dito po sa church namin, sa conference room. Inaanyayahan po namin kayo, kung kayo'y makakadalo, nawa makasama din namin kayo sa aming prayer covenant. Tayo po'y manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, muli sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa opportunity, O Lord, na ibinigay mo sa amin, na muli kami magkita-kita, magkasama-sama, Panginoon. Purihin ka, pasalamatan ka, Panginoon. Sa buong magdamag na kami ay iyong sinamahan, kaya naman taglay namin ng panibagong kalakasan, O Lord, at panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa. Lord, samahan mo kami sa ngayong umaga sa amin pag-aaral, Panginoon, at pagdidili-dili, Panginoon, ng iyong mga salita. Guide us, O Lord, at ikaw ang mangusap sa aming mga puso. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong leksyonaryo or scripture ngayong umaga ay katulad din po kahapon na matatagpuan po sa aklat ng Lumang Tipan sa Genesis Kabanata 21, talatang 8 hanggang 21. Hayaan niyo pong basahin ko ang dalawang talata, a striking verse, dito po sa mga talatang ito. Ang talatang 17 at saka ang 20. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Talatang 20, hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael. Ito'y lumaki sa ilang ng parang at naging mahusay na mangangaso. Ang mga talatang binasa ko sa inyo ay bahagi ng kwento ng pagtaboy kina Hagar at Ismael. At sa talatang 8 hanggang 10, kung ating babasahin natin, makikita natin ang pagtingin ng tao batay sa kanilang kalagayan o pinagmulan. At makikita natin iyon maging sa panahon natin ang paghatol, pagtatangi o pagtingin ng tao na sila ay mas mababa. At maging sa panahon natin ngayon, ito yung pinag-uusapan natin minsan, yung status of being an illegitimate. Yung bang minamaliit natin minsan at iba ang pagtingin natin sa mga sinasabi nating illegitimate na mga anak. Pero sabi nga ngayon, sa panahon ngayon, wala na raw ganun. They have the same right, but still, hindi pa rin pantay ang pagtingin ng tao. Sa kwento sa Genesis, at dito, masasalamin natin ang pagtingin ng tao at ang pagtingin ng Diyos sa mga tao. Sa Genesis 8-10, na makikita natin ang pagtingin ng tao. Ngunit sa susunod na mga talata, mula sa 12 hanggang 21, makikita natin dito o masasalamin natin anong uring puso meron ng ating Panginoon. At dito sa mata ng Diyos, narinig niya ang iyak ni Ismael
at hindi niya sila pinabayaan. Pinatnubayan ng Diyos sila at binigyan sila ng tubig sa ilan at pinangakuan pa ng Diyos si Hagar na pagpapalain niya din si Ismael tulad din ng pagpapala niya kay Isaac. Ang tao ay maaaring tumingin sa panlabas na kalagayan, ngunit ang Diyos ay laging tumitingin sa puso. At lagi naman natin itong sinasabi. Kaya anuman ang mga sitwasyon natin, pinagmulan natin, mga nakaraan natin, ito ay hindi tinitingnan ng Diyos. At tayo naman mga tao, walang sino man ang dapat humusga. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Dahil sa bawat sitwasyon at pangyayari sa buhay natin, ang ating Diyos ay laging may layunin siya sa bawat nangyayari sa bawat isa sa atin. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayong magmahal at tumanggap sa mga kapwa natin na may habag at katotohanan. At ito ay pinapaalala sa Santiago, Kabanata 2, talatang 1. Hindi tayo dapat magpakita ng pagtatangi o paghusga sa mga tao. Walang taong itinuring na mas mababa ang kahalagahan at paningin sa kahalagahan at ang paningin ng tao sa atin. Ang dignidad ng tao at ang kahalagahan ng tao ay nagmumula sa Diyos. Ang Diyos lamang, siya lang ang walang taong itinuring na mas mababa ang halaga sa paningin ng Diyos. Ang dignidad at kahalagahan ng tao ay nagmumula sa Diyos na siyang may lalang. Pakatandaan natin na ang pag-ibig ng Panginoon ay walang itinatangi. Una, minahal niya tayo bago pa man tayo magbago. Inaalagaan tayo bago pa man tayo lumapit sa Kanya. At malinaw na ang patnubay ng Kanyang pag-ibig, lalong-lalo na ito, ay sinasagisag sa krus. Hindi na niya hinintay na tayo ay maging mabuti bago pa tayo Kanyang iniligtas sa ating mga kasalanan. Pakatandaan natin, ang Panginoon, tinitignan niya tayo at siya lang ang may karapatan sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Wala siyang itinatangi. Kung ito man ay hindi maganda, pilit niya tayong aabutin. At kung tayo ilalapit sa Kanya, tayo ay Kanyang patnubayan. To God be the glory. Tayo'y manalangin. Salamat sa iyong walang pag-ibig, Panginoon. Ikaw na nakikita, naririnig, Panginoon, ang aming mga daing na tulad ni Hagar at Ismael nang dumating ang pagkakataon sa kanila na sila'y nanghina at nawala ng pag-asa dahil sa pagsubok at pagtalikod ng kanilang mga mahal sa buhay at kanilang mga kaibigan. Ngunit Diyos, Ikaw na aming Panginoon, ay laging tapat sa lahat ng panahon, sa lahat ng iyong pangako sa aming buhay. At sa aming mga kahinaan, Panginoon, Ikaw ang aming nagiging kalakasan. Di mo kami iniiwan, hindi mo kami pinabayaan sa kabila ng aming pagkukulang, Lord. Lord,
Buksan mo ang aming mga mata, give us wisdom, upang makita namin, Panginoon, ang pagkilos mo, ang mga katugunan mo, Panginoon, sa aming mga hinanaing sa iyo. Lord, sa buhay namin, nasa panahon ng aming pagkukulang, O Lord, patuloy mo kaming minahal. Kaya naman, Lord, tulungan mo kami na maglaan ng oras at importansya. Tulungan mo kami, Panginoon, na kung paano mo kami inalalayan, O Lord, kung paano mo kami nilaanan ng oras, O Lord, yung blessing na iyan, Panginoon, ay ma-share din namin, Panginoon, lalong-lalo na sa mga kapatid namin na nangangailangan, O Lord, na kung saan nararamdaman nila ang pagkahina, nanghihina sila dahil nandoon sila sa punto ng kawalan na walang kumakalinga. Daman-daman nila, Panginoon, na sila'y pinabayaan, O Lord. Madama din naman na sana nila, Panginoon, ang biyayang pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Yakapin mo kami, Panginoon, lalong-lalo na ang mga kapatid namin ito. Lord, muli, patawarin mo kami sa kabila ng iyong pagkalinga sa amin. Hindi mo kami iniwan, lagi mo kami pinapatnubayan, binibigyan ng mga pagpapala. Ngunit ganun pa rin, O Lord. Marami kaming shortcomings, O Lord. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang ngayon at lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis sa pangalan